Sabi ni Direk Chito, parang 10 years ago, pinag-usapan nyo na yung gagawa kayo ng project. Oo. Palagi naman kami nag-uusap, nagagawa kami ng project. Wala lang talagang chance na matuloy. Madaming mga ganap lang. Either nagkaroon ng miscommunication along the way, or either may isa na muntik na kami makagawa. I think, pero nabuntis naman ako. May mga ganun pagkakataon. Hindi lang talaga natutuloy. So finally, eto natuloy na siguro talagang inano ni Lord na, sige na nga, bigay ko na sa inyo itong pagkakataon. So, ito ang first movie with you? Technically, second movie. Yung first movie ko with him, napakadalaga ko pa nun. Parang Mara-Clara pa ako nun. Hindi ka niya maalala, kasama pala ako sa pelikulang yun. Ganun katagal. Hindi niya alam kinakast niya ako. Okay. Tapos eto ulit, but we would work for Juliet Drama Special or an MMK, ganyan. Pero eto lang talaga yung matatanda na kami, na nakagawa talaga kami ng buong proyekto, na kami magkasama talaga. Ano nagustuhan mo sa story, why did you say yes? Nung binasa ko siya, actually, nung tinawagan ako ni Direk Chito about this project, and sinabi niya sa akin na si Chris Martinez ang writer, and it will be produced by Attorney Joji. Wala naman masyado talagang pag-iisip na nangyari. I was just, sabi ko lang na sa okay, tirahin natin to. Send me na lang the synopsis or yung draft ng script. Ang nag-seal talaga ng deal, yung kwento itself. Yung naramdaman ko siya, natakot ako, kinilabutan ako, na-visualize ko siya. Kung hindi pa naman kami nag-uusap ni Direk Chito kung ano yung gagawin niya. Kasi syempre, that's his freedom as a director and kung paano niya tatrabahuin yung buong pelikula. Pero for some reason, nakita ko siya yung kung paano niya gagawin, kung paano niya lilikutan yung bawat eksena. And yun na yun. Agad-agad, minessage ko siya. Sabi ko, gusto ko yung natakot ako. In your own words, ano yung kwento? Well, basically, sa lahat naman ng mga pamilya, masaya, buo o hindi buo pamilya, may mga kanya-kanya tayong sikreto, may mga kanya-kanyang lihim, may kanya-kanya tayong peste sa buhay na hindi mo alam kung paano mo siya ilalatag or paano mo siya i-reveal. So this is all about that. It's all about your pains in the family, yung mga kinimkim mo sa manaloob, and then there's a superficial or supernatural creature na talagang sa kanya nagsimula yung curse. So that's that on a gist, may curse na naglalaro sa mga pamilya. Ito ba yung biggest na parang horror mo? Ito yung first horror mo? Yes, oo. Parang last horror ko was With Becky? with Chana. Chana, 10 years Chana. ago. Oo, kasi Direk Peke and Direk Glory. And then ito na. So parang napakaswerte ko that I was able to really work with the veteran directors when it comes to their forte. Si Direk Peke at Direk Glory, kilala natin yun kung gaano talaga sila kahusay gumawa ng horror. Natutuwa ako at napapasalamat ako that I was able to experience working with them together na, ay, ito pala yung dynamics ni Peke Galiaga at Direk Glory. And then I was able to work now with Direk Chito. Nakikita naman kami, nagkakausap kami, but always as good friends, as nag-aasaran kami, nagkukulitan kami. Ito talaga yung pagpasok mo ng set, trabaho tayo. Pero chichikahan naman kami pagkatapos. Kumbaga, kumalma na rin naman ang mga emosyon namin, hindi na kami kasing ligalig ng mga bata kami, napagtawanan namin ng mga bagay-bagay. Feeling ko may talagang kasabihan na there's a perfect timing for everything. And I think yung tandem namin ni Direk Chito, ito yung perfect timing. Pareho na kami, alam mo yun, yung kalmado na kami sa buhay. Tatalunan na lang namin kung ano yung gusto naming taluning proyekto. And nag-explore na lang talaga kami basically ng mga gusto pa namin ma-achieve sa buhay. And that alone, parang nanalo na ako ng award just being able to work with Direk Chito Ronyo, with Chris Martinez, with Nanay LD and Miss Chando, all the cast. Kasi basically yung bago lang dito, yung bata eh. Grabe yung Pero cast, no? karamihan dito, lumang tao. Majority ito, lumang tao talaga.
Wala, Grabe makaluma. wala daw ng bibiba, di ba? Wala. Talagang, doon mo ma-appreciate eh. Doon mo ma-appreciate na iba pa rin ang kalakaran nung araw. Na everybody would come on time sa set, masaya lang, walang issue, walang patalbogan ng, bakit siya may ganito, ako wala. Bakit siya nandun, bakit ako nandito. Walang ganon. Though, sorry, umiyak ka na. Sorry. Then yung sabi kasi ni Attorney Georgie na more than a horror film, this is also about women empowerment. Sa character mo, paano lumabas yun? Paano na-promote yung women empowerment? Lagi naman sa dulo ng kwento siya nakikita. Okay. Pero yung character ko kasi dito, very responsible na anak at may bahay, and at the same time, yung martir. Okay. Martir sa realidad dahil mahal niya ang asawa niya, ang anak niya at ang nanay niya. Tatanggapin niya lahat. Pero pag dumating na sa yung nagkabastusan na, she will stand up for her family, she will stand up for her mom, for her son. Hindi mo pwedeng katiin yung pamilya basically. Yun. So, doon siya lalabas. Magkakaroon ng revelation at some point in the movie na, ay, hindi pala siya martir, hindi pala siya... Kasi sa simula, pwede mo isipin na, yan na naman ang character niya. Okay. Martir na naman siya. Hindi ko masasabing ganon kasi more than a horror movie, I would say that there's also a pinch of family drama. Ganun trailer. Napanood yun na? Trailer na Nakita sa akin. O, na-excite ako sa tunay na salita. Ito yung tinanong ko din kay Miss Janice kanina na kung ikaw yung nasa character mo, would you have done the same? I mean, in terms of women empowerment. Well, hindi namin alam kung ano yung mga ginawa ng character mo, but, agree ka ba sa ginawa niya? Probably. Okay. Probably. Kasi sa sobrang dark na mga pangyayari, may turn yung character ko na hindi mo iisipin na, ay, nag-decide siya ng ganun. Oh. May ganun yung... So, it's also a play of emotions, a play on hindi nga masyadong maramdaman yung mga lines eh. Talagang kung pwede mong sabihin acting material ito, iyon yung ginawa namin. Nang hindi namin namamalayan because we were just really into, building our own characters. And nagsusuportahan kami sa bawat eksena. Kusa na lang lumalabas yung kusa na lang lumalabas yung lalim ng mga characters na hindi namin inisip na, ay, ito tumawid ang bigat yung dalhin today. May gano'n. Ang isa sa mga gusto mong horror film, Patayin sa Sinda. Yes. 29 years ago, kasama mo si LP ngayon. Oo, di ba? Napakaramdam na. Napaka-cliche. Oo. Ang cliche talaga. Kasi pinag-usapan niya namin nung nasa set kami. So may mga drone na, ganyan. Then pinag-uusapan nila Direk Chito na may eksena sa Direk Chito kinunan doon na parang nagtayo siya ng scaffolding na 20 feet para makuha niya yung taas ng yung height. Eh ngayon kasi drone na lang ang katapat nun eh. So again, doon mo ma-appreciate kung gaano ka-creative ang isang director base sa kung ano yung available niya equipment, kung ano yung available niyang gamit. Pero gusto niya yung shot na to, tatrabahuhin ng mga tao yun na makuha. Ngayon, isa na lang ang taong kailangan mo para ma-achieve mo yung 50 feet. Isang maliit na camera na lang. So, but then again, nakaka-amaze how the world evolves, how technology evolves, how I was able to experience that and then, na parang, masaya rin naman. Masaya rin naman. Pero, kung ipapagkumpara ko ngayon kung saan pa rin ako kakapit, doon pa rin ako sa lumang paggawa ng pelikula. Iba pa rin yung kapit nun, iba pa rin yung bigat, iba yung pagkabuo. Kasi nakikita mo kung gaano siya nangyayari. Ngayon kasi, dati nasasabi ko na madaling manakot before kasi may nakikita ka, may bubuuin silang pwede manakot sa'yo. Ngayon, i-imaginein mo na lang kasi nga effects. Though here sa movie, effects heavy din kami, pero mas prosthetics heavy din kami. So it's very balanced na hindi lahat puro digital, hindi lahat puro ano. So nagustuhan ko rin kasi at least nailabas ni Direk Chito kung ano yung creativity at nakikita niyang drama sa pelikulang to. Meron pa ba kayong ginawang preparations para po sa
na-take nyo ng role? May mga nuances na kami pinag-usapan ni Direk Chito na very specific for my character. There are some areas or parts of the movie na gusto lang niya medyo sa part na to, dapat dito may lalabas kang nuance, dapat dito may lalabas kang ganito na paunti-unti na yung character mo. May ganun siyang bantay. So nakakabilib talaga kasi you would think with Direk Chito's history and Direk Chito's age, isipin mo, wala na to masyadong energy. Hindi doy! Ay. Oy, hindi doy talaga. Aliw na aliw po sa kanya kapag nagbabago siya ng tiwang. Yung, ayoko na yan. Ano nang gagawin natin? Parang mas maganda to. Okay, basta talong ka lang. Yung kapit ka lang kasi meron siya talagang gustong itawid na siya lang ang nakakaintindi. So pag hindi ka nagtiwala, hindi kayo mapupunta sa isang bangka eh. Hindi kayo pareho ng eksena na nakikita. So, yung trust at saka yung pagkabilib ko sa lahat ng mga taong bumubuo sa pelikula to, from our DOP to everything. Mas alam nila yung ginagawa nila. Andito ako para umarte. Andito ako para itawid yung character ko. So yung tiwala ko, nasa kanilang lahat. And it was beautifully made. Siguro napaka-bias ko kasi syempre, pelikula namin to eh. Nakita ko na siya. Nakita ko na, not the whole film, but yung rushes niya, yung trailer, yung teaser, bago i-approve, lahat naman yan dumadaan sa amin. And it is something na kahit ako na-excite. And hindi ganyan palagi ang pakiramdam ko sa mga pelikulang ginagawa. Sabi ni Atty. George, napagod na yung buong pelikula. Proud na proud siya. Talaga ba? Oo. Parang gusto niya umiyak dahil ang ganda na ng pelikula. Iba daw ang chitaron nyo. Oo. Yun sabi niya, iba ang chitaron. Ako, I'm keeping my fingers crossed na sana ma-appreciate ng mga tao kung gano'n namin na-appreciate itong pelikulang to even before pa kami mag-shooting. Yung ganun kami ka-excited na buuin at gawin siya. Yes, may mga araw na parang tatanungin mo, bakit ko ba ito tinanggap? Kasi pagod ka. Yeah. Alam mo yun, kasi puyat ka, kulang ka sa ano. At at the end of the day, nandun lang yun eh, yung parang tanga, pakaswerte mo kaya. Which is, pinagpapasalamat ko na isa ako sa mga unang tinawagan ni Direk Chito for this character. Kasi kung nalaman ko na lang bandang huli na naisip lang niya ako, tapos hindi niya itinawag sa akin, naku, takot ako talaga. Magkakaroon ng issue. Parang nangata sa'yo ito. Oo, ikaw naman daw talaga. Ang iniisip niya kasi parang 10 years ago, parang Sabi niya. Hindi mo nagawa tayo ng ang pelikula. isa talaga sa pinaka naging sa akin ni Direk Chito nung nag-usap kami, sabi niya, di ba, nangako ako sa'yo na gagawa tayo ng horror. Eto, gawin na natin. That alone made me say yes already. Hindi ko alam yung synopsis, wala pang latag ng kwento. Umuo na ako. Ganun ako, may tiwala kay Direk Chito. Kasi wala naman niyang, kung hindi siya 110% sigurado sa material na meron siya, at sa gusto niyang ma-achieve na pelikula, hindi naman yan hindi naman mamimersonal ng tawag yan. True. Pero, for him to go out of his way to call me and tell me na tuparin na natin yung pinag-usapan natin, nangako ako sa iyo eh. Yun lang eh, parang hindi ko na-realize na naaalala niya pa pala yun. Ako actually medyo nakalimutan ko na nga yun eh. Kasi isang dekada rin nagdaan. Mahigit pa nga. Pero, bilang Taurus kami nga pareho eh. Gets ko siya na, okay, pag may pinangako kasi kami sa isang tao, hindi ka pa tutulugin nun eh hanggat hindi mo siya nagagawa. And I'm just so happy that we were able to make a beautiful movie na sana mapanood ng mga tao kasi nakaka-proud to believe. Sabi mo parang nung hindi mo pa nababasa yun and then you just jump into it. Nung alam mo na, kwento mo naman yung physical demands sa'yo nung movie. Nahihirapan ka ba? Mahirap kasi mahirap manakot eh. Lalo ngayon wala ka talaga nakikita. Ano na lang to? Takutan acting talaga. Hindi naman din ako madaling matakot. So before sinasabi ko, nung ginawa ko yung KKK, kasal-kasali-kasalo at sakal-sakali sa klolo, mahirap magpatawa kaysa magpaiyak. Sabi Probably mo nga, dahil nga mas matagal ako nang ginagawa ang magdrama ito.
And then napunta ako sa comedy. That's a very big revelation. Ay, kaya ko ba lang magpatawa? And then napunta ako ng ibang horror. Tapos nagpahinga ako. Eto, sa tagal nang nagpagpapahinga ko sa paggawa ng horror films, nanibago talaga ako. Yung physically, may mga kailangan akong araling galaw. Okay. May kailangan akong ibalik na emosyon. Yung mga past pains na ayoko na sanang balikan, kailangan ko siyang balikan uli kasi yun yung kinokol ng eksena. Hindi naman ako method acting or method actor, pero may mga moments na kinailangan kong ipaalala sa sarili ko na kailangan akong magpakita ng ibang timpla dito. Kasi yung huling napanood sa akin was Mindanao. Hindi ko alam kung lahat pa ng tao napanood yun. Parang konti lang naman yung nakarinig. Parang Napanood naman. Though I'm proud to say na yung mga natatanggap kong proyekto ngayon, hindi man ako madalas gumawa ng project or gumawa ng pelikula, I make it a point na it's something worth remembering, it is something worth talking about, and masarap lang balikan kasi napaka-worth it nung nakuhang oras sa akin. Umaasa ka ba ng mga award? Naku, dahil sa mga pagkakataon ngayon, kung nabibenta ang award, tapos may ilalagay mo sa box office, bakit hindi, di ba? Pero mas gusto mo na ngayon box office. Lahat naman kami gusto namin box office. Syempre gusto namin kumita yung pelikula namin para hindi matrauma ang producer, di ba? Kasi konti na lang naman din talaga yung nagpa-produce ngayon eh. Yung award talagang ano yan. Sino ba namang hindi? Huwag tayo magplastika. Pero sa napakaraming mahuhusay na kakontemporaryo mo ngayon, and at the same time, marami naman yan eh. Matik nominated sa Best Actress because lead star and ganito. Anything can happen. Yung mapag-usapan lang yung pelikula at magtanda na pag sinabi ang title na Espantaho, yung gusto ko yung antindi ng discussion na ay bakla, nakakatakot, ay bakla, ang ganda-ganda, ay chu-chu-chu-chu. Yung ganon, yung pwede siyang ikumpara sa mga past horror films ni Direk Chito na hanggang ngayon incomparable yung eksena, yung naramdaman nilang takot ng pinanood nila. Gusto ko siyang ma-achieve. Gusto kong yun yung, or mas higit pa, yung maramdaman ng viewers. Kasi this is a mixture of family drama. May tinge pa nga ng mga cute funny moments. Para it's a perfect mixture of all the emotions in a family. Diba? Kasi tuloy na salita naman, pag nagkakaroon naman ng issue ang magkakapamilya, may pumapunchline naman talaga, diba? Huwag nyo kung yung sabihin, hindi kayo pumapunchline sa harap ng nanay. I'm sure, sa dami ng bakla ngayon, hindi, grabe ang punchline. So may ganon. So it's a very real thing. At least for the situations na nagbabalyahan, nag-aaway, nagsasagutan, may hint pa rin ng real emotion. Apart dun sa Espantaho. Di ba lang pag MMF talaga ang exciting part dun yung parada? Exciting ba? Ayaw nila yun. Ayaw nila ba yun? Well, alam mo, gets ko kung bakit siya exciting. Kasi naging tradisyon na siya ng mga Pilipino, hindi ba? Mga tao na taga-probinsya talagang mag-ano sila kasi ang Christmas parade before was December 24. Hindi ko makakalimutan yan. Nangangarap akong umuwi ng Quezon City para lang mag-Noche Buena kasi nakakaalis ako ng Grandstand mga 8 p.m. na. Anong petsa na ako makakauwi, di ba? So, iyon yung mga moments na masarap balikan kasi iba naman din yung experience pag dalaga ka. Pero iba na rin naman ang priorities mo pag may pamilya ka, di ba? Masaya pa rin naman ang parade. Kasi nakikita mo yung ngiti ng mga tao, nakikita mo kung paano sila ma-excite pag nakikita nila yung mga artista. Yun yung mga emosyon na hindi nabibili sa Lazada. Kahit 11-11. Kasi napaka-raw. In fairness, hindi ako endorser. Pero, iyon yung mga bagay na ang sarap abangan. Kasi iyon yung libreng happiness na ibibigay mo sa mga tao na hindi naman maaari lahat yan makapanood ng pelikula because truth be told, hindi na mura ang manood ng sine ngayon, which is very, very sad. Kasi dati ang sarap gumawa ng pelikula dahil
kahit middle class family or lower class family afford kasi magkano lang naman ang pelikula lang 50 pesos. Ay, naabot ako pa nga pala yung 50 pesos. Parang 45 pesos pa nga. May pang-popcorn ka pa Ngayon, ngayon. 300. 300 na wala pa doon yung pagkain. So, parang ano din, sana mapanood ng lahat. Sana may time silang mapanood ng family. Kung ano man ang mapusuan nilang pelikula, I'm not saying na dapat espantao lang yung panoorin nila, di ba? Kasi, of course, the more the merrier naman. Talaga lahat naman kami trinabaho itong mga pelikula sa MMFF. Ako, ang nilook forward ko na lang na maiuwi is yung magiging usap-usapan for Espantao. Yun talaga, yung Word of mouth na lang. hindi ako makapaghintay kung ano yung pwede nilang maging reaction for Espantao. Okay. Pero, Juday, yung line-up kasi, parang may sobrang excited ng mga tao sa line-up sa MMFF talaga. Ikaw, Magaganda actually. diba? Mabibigat Oo. Wala ka bang kinakatakutan? Yun. May pressure. Lahat sila. Sino? Lahat sila. Lalo si Ate V. But, ano din, babalik naman ako dun sa magkakaiba naman kami ng genres. Yes. Parang per genre is just 2 films, di ba? So, iba-iba talaga, hindi mo masasabi. And since tradition na ang MMFF, mamimili na sila ngayon pala kung ano yung 1, 2, 3 nilang papanoorin sa December 25, 26 till New Year, di ba? Feeling ko nga, yung mga dapat katakutan, yung mga hindi masyadong yung wala ka masyadong expectations. Di ba? Parang may ganun din last year eh. Si Firefly. Numbers. Si Firefly. Plus yung movie ni Aga Mulak, ano yan? Number Yeah, 7. September 7. Oo. Oo, yun o. Yung mga tahimik, Oo, mga tahimik. hindi mo alam, biglang bubulusok yan eh. So, na-excite ako kasi ang dami mahusay na artista ngayon, mapabata, mapabago, matagal na sa industriya. Plus, it's the 50th anniversary of MMFF. I think it is just right na maganda ang buffet of movies kasi ang tagal na nila eh. Dapat talagang magpakita sila ng magandang spread of movies para bumalik talaga yung tao sa sinehan. Acting-wise, paano ka na-challenge dito? At paano ka na? Alam mo, kumapit na talaga ako kay Direk. Kumapit ka kasi hindi ka naman talaga niyan hihituan hanggat hindi ka niya nararamdaman. May ganun naman talaga yan. So minsan nagugulat na lang ako, may mga take 1 ako. Maghihintay ako, may take 2 ba? Ay, hindi, okay na. Okay ka ba? Okay lang ako, okay ka ba? Oo, okay na yun. Sabi niya. Oo, okay. Basta pag okay siya, ibig sabihin, naramdaman niya yung trabaho ko. Pero may isang eksena kami na hindi niya talaga ako hinituan. Hindi kita maramdaman. Parang bumibitaw ka. Which I totally appreciate kasi ibig sabihin, iba yung emosyonal na hihit ko sa emosyon na dapat kong mahit. And kailangan kaya mong intindihin yun bilang artista nang hindi ka, o nang wala kang sama ng loob, nang hindi mo kine-question yung trabaho ng director mo. Kasi sa tunay na salita, empleyado ka ng director mo at ng producer mo. You have to deliver what has to be delivered. And kailangan kang makinig. Wala kang space mag-arty-arty. Kung gusto mo mag-arty-arty, dapat model ka. Hindi ka dapat artista dahil. Pero meron bang scene or line na, without spoiling na lang, pero na excited ka na ma-watch, abangan na? Alam mo, marami. Hindi sa dahil gusto kong panoorin yung buong pelikula. Oo. Dahil kailangan niya naman panoorin yung buong pelikula. Kahit ako, nung ginagawa namin to, dahil nga nagbabago si Direk Chito ng mga eksena, hindi na ako nagme-memorize ng script before stepping sa set. Kasi nagbabago siya ng linya pagdating sa set. So, pag nagbago ka ng linya, magbabago rin yung emosyon mo. So, kaya ako na-excite kung ano yung ending niya. Kasi ang dami niyang binagong eksena, ang dami niyang tinanggal na mga linya that would probably make sense kung halimbawa ginawa yung mga iba pang eksena. Pero nung binubuo niya yung pelikula, at some point parang siya na lang ang nakakaintindi.
ano na nga ito pupuntahan nito? Halika, tawarin na lang natin to. I'm sure may nakikita yung hindi natin nakikita. Ano na lang, nag-enjoy kami kasi nag-enjoy ako panoorin si Direk Chito kasi nakikita ko kung paano siya nahahappy kapag na-achieve yung eksena ng gusto niya. Malikot pa rin ang utak niya pagdating sa horror. Yung, Nandun pa rin. grabe tang taong to. Na, Gawang paano mo sweet ako. naisip? Paano mo naisip na gusto mo ganito tapos paglabas ganito na? Di ka natutulog, no? Yung nag-aasaran lang kami sa set, but then again, pag kwento niya na, ay, may point naman. Oo nga, mas nakakatakot nga kung susumahin. So, ano ka lang talaga. Magta-trust ka lang ng todo talaga sa pangkabuuan. Kasi otherwise, kapag half-hearted ka Wala na. sa paggawa ng isang pelikula, simula pa lang, huwag mo nang tanggapin. Kung wala kang tiwala sa director, sa writer, sa producer, huwag mo nang tanggapin kasi hihilahin mo pababa yung pelikula eh. Meron palang parang sa kwento ni Direk Chico, may bagay dito na may something. Naniniwala ka ba dun na there are certain stuff Na may curse? curse? Ah, oo, naniniwala ako dun. Mapamahiin ako eh. Yes. Naniniwala ako sa supernatural stuff, naniniwala ako sa aswang, naniniwala ako sa lahat kahit hindi ko sila naranasan. Wala namang mawawala sa akin kung maniniwala ako. Wala man akong kailangan bilhin para maniwala ako. But at least it makes my faith stronger. Alam ko kung totoo man sila, kung malakas ang faith ko, walang mangyayari sa akin. Naniniwala ako kasi wala namang paggagalingan yung mga kwentong yan kung wala namang nakaranas ng mga ganyan. And ang lola ko kasi sa father side, marami siyang mga collections ng mga giant saints, mga Mama Mary, tapos pinoprosesyon nila yan sa Caloocan. So, pinaano niya sa akin lagi, kailangan ka magmano sa mga yan kasi kung hindi, baka kalabitin ka niyan sa gabi. Ay, takot na takot ako talaga. Kaya hanggang ngayon, humahawak ako sa santo. Humahawak talaga ako sa santo. Hindi para gumalaw sila at bisitahin ako, pero para na lang yung thank you po ako sa lahat ng blessing. Salamat po. Blessing po yung mga anak ko. Pakiprotektahan niyo po sila. Huwag niyo na po ako kakalapitin. Good. May mga ganon. Kumbaga, it makes you grounded. And may mga ganon lang. Diba? Na masarap lang ikwento sa mga anak mo. Kasi yung mga bata ngayon, hindi naman na sila matradisyon eh. Hindi naman na sila, wala na silang ganon. So you have to explain. Yung sa mga patay, Ma'am, why can't they burn us to the car? Kasi anak, may pamahiin na kapag hinatid ka nung kamag-anak nung namatay, Ikaw. may susunod at maaaring ikaw yun o tayo or any, kung sino man yung relative nila. Where did that come from? Hindi na ako sasagot. Hindi ko na alam kung saan siya nanggaling. Oo nga eh. Ba't ko pa siya sasagutin? May mga ganun. So, yun yung sana mabuhay ng mga tradisyon sa mga bata or at least maintindihan lang nila kung gano'n talaga mga kapamahiin ng Pilipino. Ikaw may personal experience ka ba na kakaiba? Kasi, Sa set? Sa Or personal anywhere. and personal. sensitive ka ba? Hindi ako nakakaramdam eh. Ang talagang malakas ang sensitivities, kuya ko at saka ate ko. Mami ko. Pero thank you Lord, na-spare ako. Pero sa set, Sa set, alam mo, in all fairness, kahit nakakatakot yung location namin, hindi siya mabigat. Nakakaramdam ako ng bigat na energy. Nakakaramdam ako ng bigat ng aura ng tao. Nararamdaman ko yung tao kung hindi ko magiging kasundo. Unang kita ko pa lang, basta may bigat ako ng dugo. Yung, hindi ko alam kung saan nagagaling. Yung kahit ako kanina, wala namang ginagawa to sa akin ng tao to, pero ang init ng ulo ko sa kanya. May ganon. Tapos after ilang days, mawawala na siya sa set ko. Nang wala akong ginagawa ha. Hindi ko sinasabi kung kanino man na may something ako sa tao to. May ganon akong sensitivities, at least energy and aura. Hindi ako nakakabasa pero nararamdaman ko kung gaano kagaan ang aura ng tao. Dito sa pelikulang to, kahit nakakatakot yung mga eksena, siguro nga dahil ipinanganak siya out of positivity, out of love and trust. Walang ganon. Wala kaming ganong naramdaman, wala kaming bigat, maraming paniki sa bahay, maraming peste, pero walang nakakatakot. Siguro nga, at saka kasi even before we started filming the first scene
no first shooting day, nagdasal talaga kami. Nagdasal kami, and then when we were shooting some scenes na medyo sensitive na makapag-invite ng other elements and other negative energy, meron kaming protector that would cleanse the space, and kami din cleanse niya after the scene. Lahat naman kasi kami naniniwala sa ganun. So, walang mawawala kung lahat tayo mag-usukan tayo dito dahil bago tayo umuwi, natin uwi sa bahay ito. Pero kasi nakakatakot yung mga gamit ng PD na nilagay ng PD namin. Kasi ugi yung healer, di ba? Yes! Siya yung may dala ng usok. Totoong pang-cleanse yung usok na ginamit namin. Okay. So talagang, inano namin siya, baka naman gusto mong i-share yung positive na sinisingot-singot mo dyan. Kasi all mine naman yan. Magbigay ka nga dito. So kapag nagsiset up sila, nandun kami lahat sa usok kasi nga medyo nakakatakot yung eksena eh. At saka yung dinadasal talaga ni Uge, totoong Latin prayer. So we had to edit out some words kasi nga baka makapag-invite dahil malakas ang energy ng Latin prayers eh. Kahit yung mismo protector namin, sinabi niya na ay itong prayers na nilagay ko for protection siya. Hindi siya to invite other negative energies or elements or whatnot. So, kalmado kaming pinaghandaan ni Attorney Joji yung pangkabuuan kasi ano siya eh, confident siya na walang ibang energy na makakapasok dito, but we just have love and faith, then we're good to go. And how was it like for working with your co-actors? Last na ba to? Alam mo, ang pinakamaganda sa nangyari, I always look forward to creating a family environment sa kahit na anong projects na ginagawa ko. Kasi yun na lang naman ang panghahawakan mo, yung makabuild ka ng bagong friendships with new cast, with new people. And then, I bring that friendship with me to the grave na itong pagkakaibigan na to, hindi to dahil may project tayo. Yung gusto ko, dinadala ko to hanggang yung matagal, yung totoong pagkakaibigan. Pero pag naramdaman ko to na pinaplastic mo ako, hindi na ako mag-effort sa'yo. Pero etong set na to, ang sarap sabihin na dahil nga puro lumang tao nga dito, walang pag-aalinlangan masyado. Talon lang agad kami sa chismis. Talon lang agad kami sa mga ganap sa buhay, ganyan. Kain lang kami ng kain, tawa na kami ng tawa. Padala mo nga daw ng padala mo. Balik to si Tony Lorna, balitan lang naman kami ng pagkain. Pag may binigay siya sa akin, may bibigay ako sa kanya. Mamaya, may babalik na naman sa akin. Hindi na natapos ang nguya namin sa set. Yung talagang, nguya team na naman tayo today. Pero kasi sa Pampanga yung set namin. So, kain talaga. Yung talaga yung nilook forward. Nag-research talaga ako pagkain sa Pampanga ha. Pues, ano ba yung pwedeng tirahin dito sa Pampanga? Maliban sa sisig. Yung ano talaga, yung in-enjoy namin yung proseso. And I'm just proud to say na we were able to build a new relationship that pwede mo talagang, kahit tapos yung pelikula, pwede kayo mag-inuman, pwede kayo na, kung ano man yung mapag-usapan nyo, it's just here. Wala kaming pinag-usapan mga ibang artista na, alam mo ba si ganito, ganito, alam mo ba si ganito, walang ganon. Walang marites. Wala. Kung meron man, hindi na namin sinisimulan kasi nga parang bakit pa? Ang tanda na natin para dyan. Kaya na natin sa mga bagets yung mga ganyan. Nagdaan naman kami lahat dyan sa part na yan, di ba? So parang nag-enjoy na lang kami mag-compare notes sa mga anak namin. Kasi si Nani LT at si Ate Janice may mga apo na, so apo na yung pinag-uusapan. So ako talaga inisip ko, shucks. My God, sumisikip ang dibdib ko, apo na yung pinag-uusapan dito. Tapos may 20 anyos na kami, Lord, teka muna. Parang hindi pa ako ready sa apo. Juday si Lucio, laging babae na. Talaga ba? Oh, cute. Hindi ko alam. Talaga ba? Art Ano rock, kasi? yeah. Ha? Sa TikTok. Sa TikTok? Oo. And sa Reels. Ay, Hindi saan ka ka ba? galing? Sure to monitor ka na. Oo, Videos yung inagaan mo. siya. Crushy siya. Yeah. Crushy ng mga Gen Z. Crush yung bata at saka mga Oo. bakla. Bakla ito! Para alam ko isa siya nag-viral nung nag-come back ang Julian Sketchet. Kasi part sila ng first episode namin. Yung pilot. Yung pilot, oo. Kasi 3 years ako hindi nag-jack. Tapos, nakita na siya uli, malaki na siya. Kasi hindi naman sila nakikita ng pandemic eh. Parang yung huling picture pa ni Lucio ng pandemic, botsog na botsog pa siya eh.
Tapos, bumalik na siya sa football, nung nagluwang na yung quarantine and all, bumalik na siya dun sa fitness routine niya. Kasi matakaw naman talaga siya, at saka maayos matulog. So, yung shoot up talaga nung growth hormones niya, kahit kami nagulat eh. Kasi nung pandemic, araw-araw kayo nakikita. Pero every time, nagugulat kami na nakikita namin, lumalaki talaga yung mga anak namin. Right in front of our own very eyes. Parang, tumakat na naman ba itong mga to? Lumaki na naman ba itong mga to? Parang, nasa isang bahay lang naman tayo ah. Ang ano niya talaga, yung gusto mo, teka Lord, please, hindi pa ako ready. Baka may girlfriend na yan? Wala pa. Hindi pa siya, I'm pretty sure naman, nagkaka-crush. May mga binabanggit naman siya sa akin. Pero parang mas maraming nag-ano sa kanya, yung nagpapahiwatig, ayaw niya ng ganun. Gusto niya, Ayaw mag-artista? parang walang hilig eh. Mas athlete talaga yung mindset niya. Mas gusto niya talagang maging professional football player, at least sa mga pagkakataon yun. Very masipag naman mag-aral. Kasi ang usapan naman namin, you can do both. Pero pag may nag-fail sa class mo, sa subjects mo, mag-step back yung football mo. So he knows how to balance everything. Same thing with Johan and Luna. Very open naman sila sa mga bagay-bagay. But si Lucho lang talaga, parang he just finds it na mas interesting ang babae kapag hindi niya type yung lagi nasa cellphone. Ayaw niya yan. Ayaw niya yung lagi nasa selfie. Ito na pointers from the Makaluma. Makaluma? Ha? Traditional. Maaari. Maaari. Ayaw Pero niya wala ng bongga yung, ayaw niya ng maraming makeup. Ayaw niya yung interesado sa kanya. Oo, ayaw niya. Ayaw niya nung ayaw niya ng, gusto niya palagi mabango. Gusto niya. Kasi palagi nakasiksik sa akin eh. So palagi ako inaamoy-amoy So may niya. pointers na babae. Pointers na to. So ano siya, Strict ka. Naniligaw raw siya, tapos may mga sinasabi ka na sa kanya. wala pa. Kasi wala pa naman din siya masyadong, magkikwento lang siya. Minsan nga inaano ko siya eh, is there like someone already? Supposedly, but I don't like her anymore. May ganon, may mga ganon lang. Okay, ang bilis. Basta pag may nakita siyang hindi maganda, hindi kasi siya bumabase basta lang sa looks. May ganon siya, kasi sa lahat naman sa kanila, syempre yung Luna, hindi pa naman masyado nakakaano eh. Especially kay Johan, ang inaano namin, don't just judge their looks. Kilalanin mo, kaibiganin mo, and then, you have to know kasi kung puro ang intensyon, especially babae yung amin. Si Lucho, wala pa lang talaga sa isip niya yung. Pero syempre may mga moments yan na nag-aasaran sila ni Rai, where did you get to their number, ganyan. Pero hanggang doon lang, yung bata pa rin mag-isip kasi hanggang ngayon nanonood pa siya ng cartoons, nanonood pa ng, he's just 14. Technically, kung babalikan natin yung 14-year-old self natin, gano'n naman di ba tayo? Naglalaro pa, nagpapatintero pa, nanonood ng cartoons, nagpipiko. Hindi tayo naliligo hanggang pagalitan ng mga magulang natin. Ganon din naman siya. Natutuwa lang ako na wala siyang pagmamadali. Wala siyang, hindi niya kino-compare yung sarili niya na, kasi yung friend ko may girlfriend na. Chinichismis lang niya. Mom, did you know? My friend, Open. Chuchu, has a girlfriend already and he's just 13. Yung mga ganon siya. Yung very, very open naman siya. At saka ano pa din, minanamnam ko tong moments na to kasi malambing pa silang tatlong lahat sa aming dalawang mag-asawa. Sinasabi nga namin na napakaswerte namin sa mga batang to kasi hindi sila nahihiyang pakita ng affection kahit nasa mall kami, kahit nasa restaurant kami, mag-holding hands pa rin yan sa amin. Yayaka pa rin, magkikiss na magkikiss. Parang, these are the moments na hindi mo talaga, kung pwede mo lang siyang i-bottle at i-laminate, and lahat na yung, kung pwede mo siyang i-freeze dry, i-preserve lang yung moment na yun, gagawin mo talaga. Kasi hindi na lahat ng bata ganon eh, di ba? Pero, sila naman, palagi lang namin nire-remind na talaga ba, ganito pa rin kayo pag 30 na kayo. Of course, why not? Puno ko dapat na-record ko yan sa yan! Ba talaga? Last question. Last na daw. Ano yung kinakatakutan mo talaga? As a mom? As As a mom, as a person. as a mom, siguro,
yung hindi ko makita yung kung ano magiging future ng mga anak namin. Kasi yun lang naman ang dinadasal ko gabi-gabi, to be able to, you know, give them the best possible future that we could give them. But of course, at the end of the day, kahit naman anong plano natin sa future ng mga anak natin, sila pa rin naman ang makakapagsabi kung ano talaga yung path na gusto nilang tahakin. I just want to see them blossom. I want to see them being professionals in their chosen line of work. And yung makita ko nag-i-enjoy sila ng may family na sila. Yung, ang layo man ang iniisip ko, ang layo man ang tinitingnan kong future nila, pero ang bilis ng panahon eh. Hindi mo masabi na biglang may nagpo-propose, biglang pag kami mga drama eksena, yun na lang yung iniisip ko. Alam mo, bilis tumuno talaga ng luha ko. Pag iniisip ko pala nag-propose na si Lucho, Lord, hindi ko kaya! Hindi ko talaga kaya. Or pag may nagsabi na kayo na I'm gonna propose to your daughter, hindi ko kaya! Hindi ko pa kaya. No. Yun ang pinaka nakakatakot talaga pag may nag-propose. Ang 20 lang eh. Oh, 22 na. 22 naman. O naman! 24. 24? Affected na agad siya. Hindi yung contact lens na dry. Well, ako naman, nung nag-propose kasi si Rai sa akin, I was 29. 30 kami pareho nagpakasal eh. Sa 28 sila. And at that time, feeling namin, Matanda na kayo. matanda na kami. Eh ngayon, ang panahon ngayon, patandaan. Diba? Like, Yes. what? Bea is 30, 40, 39. 30 Di natin alam. something. No, yeah. Cass is 28, 29. Eh, nung time na yun, seryoso na kami ni Ray. Nagpaplano na kami ng kasal. So, baka naman sa batch nitong mga anak namin, baka gusto na nilang magsunod. Ay, gusto Gusto sa akin pa na lang nila. sila. Pag-ahanda ako pagtanda namin with them. Picture na lang. Sure. Yun pala yung